Nagkamit ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ng malaking panalo sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Tawi-Tawi at Cotabato City sa katatapos lamang na 2025 elections. Sa Cotabato, landslide victory naman ang nakuha ng partido mula sa mayor, vice mayor at 10 konsehal. Sa puntong ito, magkakasama natin si re-elected Cotabato City Mayor Mohammad Bruce Matabalaw. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat ng inyong mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat sa pagkakataon. At salamat din po sa oras, Mayor. Mayor, nagkamit po ang UBJP ng landslide victory sa Cotabato City. Sa tingin po ninyo, ano yung dahilan kung bakit patuloy yung pagtitiwala ng mga tao sa inyong partido? Tama yan, Cheryl. We are very happy that we've made history in Cotabato City. Sa kauna-unang pagkakataon ay nagkaroon ng 12-0 ang resulta ng eleksyon dito at nagtala rin tayo ng pinakamalaking margin sa kasaysayan ng eleksyon dito sa Cotabato City. And we attribute this to our performance in the from 2022 hanggang dumating yung eleksyon ng May 2025. Maliban dito, Cheryl, ay nagagalak tayo na ang United Bangsamoro Justice Party ay buong buo at ang organisasyon ay isang malaking faktor para makamit natin ang ating tagumpay nitong nakaraang eleksyon. Ano po yung magiging advantage ng nakamit ninyong landslide victory sa inyong pamumuno? Well, kung inyong nalaman, Cheryl, nung nakaraang yung aking first term, noong 2022, may 7 akong kasamang konsehal at kasama ko rin ang nagwaging vice mayor sa eleksyon. Pero kalagitnaan ng aming termino, ay bigla silang nagkumambyo, nagpalit ng partido at kinalaban nga ako nitong nakarang eleksyon. So it was quite difficult on the part of, on my part as city mayor dahil lahat ng mga programang aming ipinangako at aming pinlano para sa mga tao ay hindi na matutuloy dahil nga sa nagkaroon na ng harangan for obvious reasons. Dahil nga magkalaban na kami sa politika nung aking naging vice mayor sa first term. Pero ngayon na-sweep yung city council mula vice mayor hanggang 10 konsehal, we are very confident at happy na lahat ng ating mga pinlano at ipinangako sa mga tao ay atin ang magagawa at magiging katuwang na natin ng buong buo at walang pag-aalinlangan yung magiging miyembro ng 18th Sangguniang Panlungsod ng Cotabato. Simula po noong una kayong mahalal noong 2022, Mayor, ay ipinangako po ninyo ang inclusive governance. Maaari po bang ibahagi ninyo kung paano nyo naipatupad ito at ano pa yung mga plano ninyong palawakin sa inyong bagong termino? The very first order that I issued, Cheryl, upang maipadama sa ating mga kababayan sa Cotabato City na tayo ay inclusive ay nagtalaga tayo ng deputy mayors for Muslims, for Christians, for indigenous peoples, at for the Chinese community. Isa yung indikasyon na ang lahat ay kasama kabahagi ng ating pamamalakad sa Cotabato City. Maliban dyan ay tuloy-tuloy yung ating engagement sa mga communities sa pamamagitan ng ating mga city hall sa barangay kung saan tinatanong natin ang mga tao dahil hindi tayo, Cheryl, nakafocus lamang sa mga plano na atin ang nagawa at sa mga plano na atin ang naipasa sa sanggunian, tayo rin ay gumagawa ng mga panibagong programa at mga proyekto na ayon sa gusto ng mga tao matapos tayong makipag-usap sa kanila. At talagang pinanindigan natin, Cheryl, ng ating administrasyon, ang UBJP administration sa Cotabato City, ay walang color coding ang ating panunungkulan. Pinanindigan natin ng ating administrasyon ay totoong para sa lahat. Paano po ninyo pinapanatili yung kaayusan at pagkakaisa sa Cotabato City Mayor sa kabila po ng mga aligasyon ng dayaan at desisyong inilabas po ng COMELEC 2nd Division laban po sa inyo nitong Abril? Alam mo kasi, Cheryl, matibay yung aking paniniwala na totoo ang naging resulta noong eleksyon ng 2022. Pero hindi po natin kinukwestiyon ang
desisyon ng COMELEC. Magpahanggang ngayon ay hindi pa naman nadidinig yung aking motion for reconsideration dahil matibay yung ating paniniwala, Cheryl, na talagang we won fair and square in the 2022 elections. In fact, itong naging resulta ng eleksyon nitong nakaraang May 12 ay isang pagpapatunay lamang na mataas ang ating approval rating sa mga tao. Ang kanilang tiwala ay buong buo at from 6,000 mahigit na lamang, ang lamang natin ngayon sa ating pinakamalapit na katunggali, Cheryl, ay 18,000. Doon sa dati nating katunggali ng 2022 election ay mahigit 20,000 boto yung ating lamang ngayong eleksyon na ito. So, I think that should already put to rest all questions pertaining to the legitimacy of my victory in 2022. Pero ganun pa man, ito ay nakabinbin na sa COMELEC and Bank, kaya inaantay na lang natin ang magiging resulta ng nasabing protesta. Mayor, ngayong papalapit na rin po ang halalan para sa Bangsamoro Parliament sa Oktubre. Ano po ang pananaw ninyo sa labanan sa pagitan ng UBJP at Bangsamoro Grand Coalition? Paano po ninyo pinaghahandaan itong inaasahang mahigpit na labanang ito? Hindi lang siguro Bangsamoro Grand Coalition dahil may iba pa namang partido, Cheryl, na magpa-participate sa una-unahang parliamentary election. Pero itong naging resulta ng eleksyon ngayong netong nakaraang May 12 dito sa Bangsamoro region kung saan na-sweep ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, ang Cotabato City, Tawi-Tawi, maliban sa Lanao del Sur, isang indikasyon na UBJP is the team to beat in the October parliamentary election. Klaro naman na kung titingnan mo, ang bilang ng mga botante dito sa mga nasabing lugar na ito ay malaki ang edge ng UBJP candidate sa darating na parliamentary elections. Hindi naman natin sinasabing sigurado ito, Cheryl, pero by all indications, makikita mo na lamang kami pagdating sa bilang, lamang kami pagdating sa tibay ng organisasyon, at lalong lamang kami pagdating sa suporta at simpatya ng tao dahil nakita naman natin dito nga sa resulta nitong nakaraang eleksyon. Siguro, Mayor? Alright. Marami pong salamat, Cotabato City Mayor Muhammad Bruce Matabalao.